for our second item po, let's pray. And for our third item po, let's pray. And for our last item po, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagsama sa amin papunta dito. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang binigay mo, Panginoon. Lord, we thank you also for the life na nandito ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, um, sa blessings. Maraming salamat, Lord, sa protection mo, sa mercy mo, sa grace, Panginoon. Lord, we ask for forgiveness sa aming mga kasalanang nagawa sa tao, Panginoon, sa aming action, sa aming mga salitang nasabi sa kanila. And also, Panginoon, sa iyo, we ask for forgiveness. We ask for your grace, Father. Lord, we ask for today for your wisdom and for your guidance, Panginoon. Lord, help us to understand, help us to hear your word, Panginoon, sa message na aming mapapakinggan, Panginoon. Lord, i-reveal mo po yung ikaw mismo sa message, Father. Lord, help us to learn more about you. Help us to be transformed by you, Panginoon. And Father, we ask for your Holy Spirit to be with us, Father, in this place, Panginoon. Lord,
Tulungan mo po kaming i-open yung puso't isipan namin sa mga correction, sa mga kailangan po naming ayusin sa buhay namin. Also, Father, help us in this world, Father. Lord, I know na maraming nangyayari, maraming hindi magandang bagay, Panginoon. But we know that you are God, that you are Lord, our Savior, Father. I know na i-guide mo kami, poprotektahan mo kami sa mga bagay na hindi maganda, Father. Ito po aming dalangin, Panginoon, na tinataas po namin sa matamis mong pangalang Jesus. Amen at amen. Amen. Sa dami ng awit na, O Diyos, hayaan mo sanang magawan din kita. Marahil hindi sapat ang kakayanan, ngunit nais lang sana kitang papurihan. Di ko alam ang tamang mga salita, anong tono kayang dapat ikatha, ngunit di na mapigilan ang puso ko sa pag-awit ng papuri sa'yo. Kaya sa aking simpleng mga salita, sana ang pagsamba ng puso ko ay maitula, at ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong mga labi. O Diyos, tingin mo, simpleng awiting alay para sa iyo. Sa dami ng awit na, di pa rin sasapat kahit nadagdagan pa sa iyong kabutihan at kadakilaan. Kukulangin kahit ang magpakailan paman. Di ko alam ang tamang mga salita, anong tono kayang dapat ikatha, ngunit di na mapigilan ang puso ko sa pag-awit ng papuri sa'yo. Kaya sa aking simpleng mga salita, sana ang pagsamba ng puso ko ay maitula, at ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong mga labi. O Diyos, tingin mo, simpleng awiting alay para sa iyo.
pagsamba ng puso ko ay maitula. At ang simpleng tono'y umabot sa iyong trono, makapagbigay ngiti sa iyong mga labi. O Diyos, tingin mo. O Diyos, tingin mo. Good morning, Impact Church! Sige po, tumayo po tayong lahat. At since madami po tayo ngayon, parang gusto ko po na mag-greet po tayo sa isa't isa ng good morning. Yun. Baka birthday po ng katabi nyo, pwede nyo pong tanungin. Praise God. Amen. Thank you so much sa pagpunta. Kami po ay natutuwa dahil sama-sama po tayong magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Excited na po ba tayo magbigay ng magpapuri sa ating Panginoon? Amen. Church, let's clap our hands in praise. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Amen. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, amen. Kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, yes Lord, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Yes, Lord. Araw-araw ka namin pipiliin because you chose us first, Father. That's why we praise you. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Yes, Lord, wala kang katulad. Wala kang katulad, o 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 wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Ano man? Yes, Lord. Sing with our hearts, praising you, Jesus. Ikaw ay pupurihin namin. Ano man maging panahon,
Purihin natin ang Panginoon. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Father, we praise you for everything that you have done into our lives, Father. We praise you for the amazing grace that you have given to us. Father, we love you and we worship you for all you have done. In Jesus' name. Together, church, let's sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Amen. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, Father, we love you and we praise you for the life that you have given to us. 'Cause you came in from the everlasting to the world being lived. The Father's only Son. 'Cause you came in from the everlasting to the world being lived. The Father's only Son, the one who gave us life. 'Cause you lived and you died, you rose again on high. You opened the way, yes, Lord, for the world to live again. Hallelujah. You live and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Yes, Father, in every breath that we take, Father, we are saying your name. Father, we love you so much.
You have a powerful name, Lord, that brings life. May you remind us, Lord, of your good grace. May you remind us, Lord, of why we are here. May you remind us, Lord, of your goodness, of your love that brought us here, Father. Father, you are beautiful. You are powerful. You are wonderful. And you deserve all praise, Lord. You deserve to be worshipped, Father. With everything that is going on, Lord, it reminds us of your faithfulness. It reminds us of your goodness, Father. And we thank you for the salvation, for the blood of Jesus Christ. We praise you, Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. Yes, Lord. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was great. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sing your praises to Him who is wonderful, who is beautiful, whose name is powerful, that brings life. Death could not hold you, Lord. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Yes, Lord. The heavens are roaring, the amaze of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal.
exalted, Father. You are worthy of all praises, Lord. Nothing can compare to your love. Nothing, Lord. We love you, Father, and we lift up to you, Lord, our praises, our worries, our fears, Lord, our doubts, because we know that you are faithful to us. We know that you are powerful. We know that you are in control of everything, Father. We trust you, Lord, with our lives, because you are the one who gave it to us in the first place. Father, we are grateful, for you are always there for us, Lord. And we lift up to you, Lord, and we want to glorify you with our praises. We love you, Father, and we worship you in the name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Good morning, Impact Church family! Indeed, isang napakagandang umaga na kahit napakalamig po, ay tayo po ay nagising ng maaga at nandito sa ating simbahan at nagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan po muli natin si Lord. Indeed, He is worthy of all our praise. Ang lahat ng papuri ay nararapat lamang po para sa ating Panginoon. And this morning po, we would like to welcome our first time na makasama sa ating worship service. I-welcome natin si Joshua Molina, si Gracie May Evangelio, si Oreline Fernandez, si Jezreel J. Lord. Ayan. Silang apat po ang mga first time po natin makasama this morning. Praise the Lord. Ayan. So this morning din po, gusto nating batiin ang mga birthday celebrant natin today and this coming week. Ayan. For our birthday celebrants po today ay, ayan, birthday po ni Kuya Ryan Baharo. Happy birthday, Kuya Ryan. Kasabay po niya nagdiriwang ng birthday today ay si Tita Jeanette Makasinag. Happy birthday po. Sa March 17 naman po ay birthday ni Anri Repolo, ni Kuya Michael Abonita, at ni Zairus Lopez. Ay kasabay din nila si John Azul Tenebro. Birthday po nila sa 17. Happy birthday. Sa March 19 naman po, birthday ni Xavier James Cruz. At sa March 21 naman, birthday ni Kaki Zoa De Quiros. Happy birthday po sa inyo. And for our ministry report, we would like to thank the Lord dahil si Lord po ang nag-enable sa mga volunteers natin para po sa mga ministry na ginagawa ng ating simbahan. Yan. So tayo po ay patuloy na nagkakandak ng Puso Notebook Session sa mga kapartner nating school, sa CJAS, sa CP Garcia High School, sa Juan Sumulong High School, at Quirino High School at sa Ramon Magsaysay Cubao High School. Nagkaroon din po tayo ng after-class small group sa Quirino High School. At syempre po last Friday ay ang ating campus year-ender party, kung saan yung mga nire-reach out po natin sa campuses ay pumunta po dito sa ating simbahan para po sila ay magkaroon ng party. So ito pong year-ender party ay para po sa ating school year-ender party. Yan. Yan. Next on our announcement po ay
ang natapos po nating Malasaki Ministry last Saturday. Ang nag-meet po ay ang ating E. Rodriguez Center sa pangunguna po ni Kuya Alan. Nagkaroon din po sila ng small group after po ng kanilang malasakit. At last Friday po ay nagkaroon din po tayo ng Uplift Worship Night kung saan we are able to pray for each other. At the same time po, nakarinig po kami ng exhortation mula po kay Kuya Alan. So kung di po kayo naka-attend ng ating Uplift last Friday, wag po kayo mag-alala dahil po sa March 27, meron po tayo muling Uplift. Ito po ay Friday, 7 p.m. to 8:30 p.m. po ito gaganapin. And for our volunteers po, kindly submit po ng inyong t-shirt sizes kay kay Mami Kim. Ayan. So, para po sa lahat ng member po ng Impact Church, baka po sakaling nagkaroon po kayo ng pagbabago sa t-shirt sizes, baka po lumiit na po ang size ng mga t-shirt nyo, i-update po natin. At kung kayo po ay bagong member ng Impact, ayan, ibigay nyo po kay Mami Kim ang inyong t-shirt sizes. Ang membership certificates po ng mga bagong member ng Impact, maaari nyo pong makuha kay Pastor Jero or kay KR. Next on our announcement po ay ang ating Impact Church Prayer Ministry. So nakikita nyo po sa mga screen, meron po tayong QR code. Yung QR code po na yan, pag in-scan po ninyo, kayo po ay madadirect sa ating prayer wall. And we would like to thank Kuya Eko dahil siya po ang gumawa nitong prayer wall natin. Makikita nyo po dyan, pwede po kayong mag-submit ng prayer request. Don't worry, naka-anonymous po yan. So kung meron po kayong mga bagay na gusto nyo pong ipag-pray, ayan, makikita po natin yan dito at makikita nyo po kung ilan na po ang nag-pray sa inyong ni-request. Ayan, so kesa mag-scroll po tayo sa Facebook ng One to Sawa, i-check natin ang ating prayer wall kasi baka may kapatid po tayong nangangailangan ng dalangin. Kaya ipag-pray po natin sila. So ayan po, at the same time, meron po tayong prayer form. If you would like to be prayed for, meron po tayong mga prayer form sa ating mga ushers. Pwede po kayong humingi sa kanila. And don't worry, kasi may option po kayo dyan na checkan kung gusto nyo po bang ang mag-pray sa inyo ay ang mga pastors lang o ang prayer team o ang buong congregation. So kung pinili nyo po ay para sa mga pastors lang ang magpipray, sila lang po ang makakaalam ng prayer request nyo. So pag pinili nyo po ay pang congregation, malalaman po ng buong congregation at marami pong magpipray para sa inyo. So ayan po, pwede po kayong humingi sa ating mga ushers. Next on our announcement po, we are now digitalizing our membership forms. Kaya paki-approach po si Pastor Olim para po ma-digitalize na po natin ang ating membership form dahil tayo po ay nasa 21st century na. So that's all for our announcements this morning. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-worship natin kay God sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes and offering. So bago po natin ibigay ang ating mga tithes and offering, I invite everyone na tayo po ay manalangin. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, and we acknowledge that everything that we have, Lord, ang lahat ng yun ay pagpapala na nanggaling sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo. Maraming salamat, Ama, sa katapatan at sa kadakilaan mo sa buhay namin. Dalangin ko, O Diyos, na sa pagbibigay namin ng aming mga tithes and offering, magbigay ito ng kagalakan sa iyo, mapapurihan ka, at mag-increase ang aming faith and trust sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, na ang mga malilikom, Lord, ay patuloy na magamit para mas marami pa, O Lord, ang makakilala sa iyo. Marami pa ang ma-reach out at makarinig ng iyong gospel at marami pa ang makatanggap sa iyo. Maraming salamat, Ama. Lahat ng to ay pinadalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Impact Church, if you are now ready to worship God by giving tithes and offering, pwede na tayong magulog sa ating offering boxes. Napalitan ng ligaya, simula nung makilala ka, ako'y nagkaroon ng pag-asa, nagsilbing liwanag sa aking daanan, sa buhay na walang
Panginoon ay aking naunawaan at napagtanto. Amen. Good morning, Impact Church. Good morning. Kala ko tatayo sila. Good morning. Ganun yung naririnig ko sa school. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. It's a beautiful, beautiful day. Kumusta po tayong lahat? Okay naman po. Medyo weird po ngayon, no? Kasi last year, naalala ko, kaka-anniversary lang po namin ng asawa ko ng March 4. Last year po, walang pasok kasi binabantayan na ng mga teachers, ng mga students yung heat index. Di ba? Pagka umakyat siya ng ganito, ay wala nang pasok, automatic. Di ba? So tuwan-tuwa ang mga estudyante. Pero itong mga nakaraang gabi po, di ko alam kung kami lang mag-asawa, pero lamig na lamig po kaming dalawa. No, parang hindi na po kami nag-aircon. So electric fan lang. Pero parang ang lamig-lamig. Kahapon po sa basketball ministry natin sa ISBL, takang-taka kami nila Coach Jovit. Kasi ang hangin. Tanghaling tapat, pero ang hangin. So, problema kami kasi nilinis yung court, tapos yung mga dahon, meron ulit. So, kailangan ulit namin walisin yung mga dahon na lumilipad sa court. Maganda kasi kahit papano nakakatipid. Tama po ba? Nakakatipid tayo kasi summer na. Isipin nyo, summer na. Pero malamig-lamig pa rin po yung panahon natin. At sabi ko nga, baka way to ni Lord. No? Kasi nagtataasan po lahat. Tataasan ng krudo, di ba? Sana grades natin yung yung taas ng krudo. Pag gano'n ang grades natin, with honors talaga. Pero taas yung krudo, balita po nung nakaraan, tataas na rin daw po ang kuryente. Di ba? Kanya-kanyang taas na po. Kasama na po dyan, of course, yung mga pangunahing bilihin ay tataas na rin po. And nakakapanik. Tama po ba? Nakakapanik yung mga ganitong times. Na nagtataasan na lahat, pero yung pera mo, hindi tumataas. Nakakapanik yung mga ganong pagkakataon. Hindi natin alam kung ano na yung susunod na mangyayari sa atin. Maraming gera. Yun yung laman ng balita ngayon, di ba? Puro gera, puro war. Di natin alam ano mangyayari sa atin. In a world full of uncertainty, one thing gives me certainty sa buhay ko. And that is faithful ang Panginoon. Amen po ba? Faithful po. God is faithful throughout the ages. Siya po ay tapat. At kahit na nasa gitna po tayo ng kaguluhan, kahit nasa gitna po tayo ng mga bagay na hindi natin maintindihan, siya po ay in control pa rin. So bago po tayo mag-dig in sa message natin ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong grasya at habag na bago araw-araw. Maraming salamat, Lord, dahil kahit na marami kaming bagay na iniisip, marami kaming bagay na hindi naiintindihan, ikaw ay nananatiling tapat, Panginoon. At alam namin na ikaw ang may hawak ng lahat, Lord. At hindi kami dapat mag-worry, Panginoon, because you are in control of everything, Lord. You know everything, Father, and alam namin that you will always be faithful, Father. We pray dun sa mga kapatid namin, Panginoon, who are taking up the LET exam, Panginoon, to be professional teachers. Si Martina, si Arnie, at yung iba pa po, Panginoon, na nag-e-exam ngayon, Lord. Bigyan mo po sila ng wisdom, Father, as they take up the exam. Lord, lahat ng ito, ikaw ang may control, ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa at makita namin ang mensahe na gusto mong ipahatid sa amin, sa buhay namin, Lord. Maraming salamat po at lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen at amen. Ang message po natin ay tinitle ko po na God's Faithfulness. Titignan po natin yung first 4 verses ng Romans chapter 3.
Medyo mahaba-haba po yan, pero yung first 4 verses lang po yung titignan natin. So inaanyayahan ko pong lahat na tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Romans chapter 3, 1-4. Then what advantage has the Jew? Or what is the value of circumcision? Much in every way. To begin with, the Jews were entrusted with the oracles of God. What if some were unfaithful? Does their faithfulness nullify the faithfulness of God? By no means. Let God be true to everyone, though everyone were a liar. As it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Makaupo na po tayong lahat. Marami pong tao ang nagko-question sa Panginoon. Sa lahat ng mga nangyayari, sa mga bagay na hindi natin naintindihan, maraming mga tao po ang nagko-question kay Lord ever since pa, nung unang panahon pa. Laging may mga tao na nagko-question kay Lord. And sometimes, kino-question din po nila yung character ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, makikita natin na maraming attacks sa Bible. Maraming attacks sa Christianity. Diba? Kaliwat kanan po yan lumalabas. May mga attacks din po sa character ng Panginoon. Pero, despite of all of these things, alam po natin na hindi totoo yung mga attacks na yon. At hindi rin sila magtatagal. Dahil sa huli, God will always prevail. He will always prevail. Pero minsan, kahit mga Christians, nagkaka-doubt pa rin sa faithfulness ng Panginoon. Halimbawa, iniisip ng tao na baka hindi ako alagaan ni Lord kapag ginawa ko to. Or baka hindi mag-provide si Lord para sa akin kapag ito yung pinili ko. O minsan naiisip ng ibang tao, baka hindi na ginagawa ni God yung sinasabi niya sa Bible. Minsan nade-depress po tayo. Nawawalan po tayo ng hope. At naiisip natin na parang hindi natin nakikita na gumagalaw or hindi natin nararamdaman or naiisip na gumagana yung pangako, yung promises ng Panginoon. And nakakalimutan natin yung mga passages, maraming passages na sinasabi na God will take care of us. Halimbawa, sa Psalms, makikita po natin yun. Sinasabi po doon na God provides for His creation. He even provides for His creation. Marami pa pong verses tayo makikita about it. Pero kahit minsan, alam na po natin yung mga bagay na yun, at naranasan na natin yung faithfulness ng Panginoon sa buhay natin. Kapag meron po tayong naranasan na kakaiba, or pag may mga bagay po tayong hindi naiintindihan, naiisip pa rin po natin na baka hindi faithful ang Panginoon. Pero itong passage po na ito na binasa natin kanina reminds us na God is faithful despite our failures. Siya po ay faithful kahit na tayo bilang tao ay nag-fail. And this is my first point. God will always be faithful sa kanyang mga salita at lalong-lalo na sa promises niya. Bakit? Because faithfulness is a character of God. It is a character of the Lord. Perfect lahat ng characters ng Panginoon. Kaya siya po ay laging faithful. Hindi po yan nagbabago. He cannot go against His character. And more than the act, siya mismo, si Lord mismo, ang salitang faithful. And kahit po na magkamali tayo, kahit na mag-fail po tayo, kahit na mag-disobey tayo sa Panginoon, mananatili po siyang faithful.
if you read through Romans 3, makikita po natin na may mga objections po na sinasagot si Paul. May mga bagay po siyang sinasagot, tinatama. And actually, when you read through Romans 1, pag binasa niyo po yung Romans 1, up to this part of the letter, the epistle of Paul, may mga issues po siya na inaayos at sinasagot. Dahil may mga objections po yung mga tao doon sa Rome about sa mga katuruan ni Paul sa kanila. So advance po mag-isip si Paul. 'Di ba? Sulat po ito, hindi naman po ito face-to-face na ginagawa nila. Pero na-foresee na ni Paul, naisip na niya na ito yung problema nung church, yung mga churches sa Rome. So susulat na ako at kung iniisip na niya kung ano yung mga possible na mag-arise at sinusulat na niya, sinasagot na niya kagad. Sa Romans 1, mababasa po natin na pinakita ni Paul na sinful ang mga Gentiles. At doon, nag-agree ang mga Jews. Makikita po natin yan, pag binasa po natin. Parang, kasi ano po ito binabasa lang, letter po ito eh. So punta po sila doon sa, may magbabasa po ng letter sa kanila. So makikinig po sila. So nung sinabi na, sinful ang mga Gentiles, siguro yung mga Jews, oo nga, sinful yung mga yan. O parang mga sul-sul, parang si Jobit, ganyan talaga yan. Oh, sorry, ikaw yung nakita ko. Pero ganyan talaga yan, sinful yan eh. Diba? Parang agree talaga sila. Sinful yung mga Gentiles na yan. And yung mga Gentiles po ay wala silang Bible. Wala po silang covenant. And hindi po sila circumcised. Pero ang sabi po sa kanila ni Paul, na kahit po wala silang Bible, wala silang excuse. Kasi makikita naman yung mga bagay na yon sa creation ng Panginoon. Then sa Romans 2, sinabi naman ni Paul, even the Jews are without excuse. So, naisip ko yung sino mga Gentiles. Kayo din pala eh. Di ba? Sinful din pala kayo. Panay ang turo nyo sa amin eh. Di ba? Parehas lang pala tayo. So parang nagtitinginan sila. So, hindi naman siguro sila naghihiyawan. Pero siguro nagtitinginan sila. Sinful ka rin. Di ba? Nawala yung mga ngiti nung mga Jews kasi talagang sinapak sila ni Paul ng katotohanan na kayo, sinful din kayo. You are to be judged. Diba? Hindi po sila excuse dahil hindi nila alam ang Panginoon, kasi kilala po nila si Lord. Hindi dahil sa wala silang scriptures. Pero ang problema po, ay nagkakasala pa rin sila kahit na alam po nila yung word ng Panginoon. Nasa kanila yung word ng Panginoon eh. Pero even though nasa kanila na yung word, they continue to disobey the Lord. Ginagawa pa rin nila yung mga hindi nila dapat gawin. Nagkakasala pa rin sila, gumagawa pa rin sila ng kasalanan at dinidisobey pa rin nila ang Panginoon. Pag nagkamali po yung isang bata pa, pag nagkamali po yan, bawa may nabasag siya, hindi po tayo magagalit, tama? Hindi kayo sumagot, siguro magagalit po kayo. Di ba? Kasi wala pong kamuwang-muwang yung bata na yan. Di ba? Hindi niya po sinadya na mabasag yung kung ano man yung nabasag niya. Hindi niya po sinadya na masira kung ano man yung nasira niya. Kasi wala siyang kamuwang-muwang. Hindi niya alam kung ano yung mga nangyayari. Kaya hindi po tayo nagagalit. Huwag na po kayo magalit ha. Okay? Pero, kapag yung isang tao, meron na po siyang capacity to think. Alam na po niya kung ano yung tama sa mali. Siguro medyo matanda-tanda na, nakakaintindi na siya. At gumawa siya ng mali. Gumawa siya ng kasalanan. Nagagalit po tayo. Tama? Bakit hindi ka na naman pumasok? Diba? Bakit bagsak ka? Diba? Bakit anong oras ka na naman umuwi?
Di ba, nagagalit tayo kasi alam na niya kung ano yung tama sa mali. Pero ang pinipili pa rin niyang gawin ay yung mali. Ganun po yung sinasabi ni Paul dito. Itong mga Jews, alam na nila yung word ni God. Nasa kanila yung word ng Panginoon. Sinabi ni God sa kanila kung ano yung mga dapat nilang gawin. Pero kahit na nasa kanila na yung mga bagay na yon, ay nag-disobey or nagdi-disobey pa rin sila kay God. Ang problema po kasi ay nagtitiwala sila sa mga external things. Titiwala sila sa mga external things. May Bible kami, circumcised kami, descendants kami ni Abraham. Nagtitiwala sila sa mga bagay na yon. And ang iniisip nila na dahil meron sila ng mga bagay na yon, hindi na sila i-judge ng Panginoon. Sadly, hindi po totoo yon. Dahil i-judge pa rin po sila ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, nakakalungkot man, pero marami din pong mga ganitong Kristiyano. Marami pa rin po mga ganitong Christians and followers. They say they're followers of Jesus Christ. Nag-church naman ako pag linggo. Diba? Same as parang nung sinasabi din ng mga Jews. Church naman ako pag linggo. Nagpabaptize naman ako. Meron naman akong Bible. Diba? May Bible naman tayo eh. Kaso makikita mo yung Bible, nakabalot pa sa plastic. Tayo dyan. Tapos pag tinanong mo, bakit nakabalot pa yung Bible mo sa plastic? Pastor, kasi ayaw ko pong madumihan. Di ba, parang bagong supa natin sa bahay, ayaw nating madumihan, hindi muna natin tatanggalin yung plastic kahit na init tayo pag inuupuan natin. Kahit punit-punit na yan, ayaw ko madumihan yan, hindi ko tatanggalin yung plastic. Hindi natin binubuksan yung Bible natin. Meron lang tayo. Hindi po yan ang magliligtas sa inyo. Hindi po yung Bible na yan yung dadalhin nyo pag-akit nyo ng langit. Lord, dala ko to. Naka-plastic pa, Lord. Hindi po yun. Kailangan nating basahin yung Bible natin. Ang akala ng mga Jews, safe na sila dahil meron sila ng mga bagay na yon. Pero sabi ni Paul, pag binasa nyo sa chapter 2, makikita nyo doon, sinabi niya, na kung may Bible ka, pero hindi mo sinusunod yung mga nakasaad doon, anong silbi nun? Mas mabuti pa yung Gentile na na-convert at gustong sundin ang Diyos mula sa puso niya kaysa sa Hudyo, sa isang Jew na may law, pero hindi sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. Banggit ko kanina, medyo advanced pong mag-isip si Paul. Kasi alam na niya kung ano yung sasabihin ng mga Jews doon sa sinulat niya. Siguro ang sasabihin niya, na-imagine ni Paul, Paul, mali ang message mo. Hindi biblical yan. Hindi biblical yan. Sabi nila, kung ganun pala, wala naman palang advantage maging Jew eh. Yun na yung mga tumatakbo sa isip nila that time habang binabasa yung letter ni Paul sa kanila. Kaya sa passage, sinagot na kagad sila ni Paul. Kapag binasa po natin, balikan natin. Diba? May tanong na po na present. Then what advantage has the Jew? Pero ang sagot ni Paul, much in every way. Much in every way. Ibig sabihin po, may advantage, maraming advantage po ang pagiging Jew. Yun po ang sagot ni Paul sa kanila. Pero ang pinaka-importante na binanggit niya doon sa mga advantages na yon ay sa mga Jews po in-entrust ang oracles ng Panginoon. Hindi po ito magic yung oracles Baka yung mga naglalaro kasi ng ng games, baka inisip nyo ano yun item. Diba? Pero hindi po siya magic. Ibig sabihin po nun, advantage po ng mga Jews because God gave them. Meron po silang advantage because God gave them His very words. Nung sinaunang panahon po,
Napakalaking bagay po nun. Napakalaking bagay po nun. Alam ng mga tao na may Diyos, alam nila na kailangan nilang mag-sacrifice para sa kasalanan nila, pero ang tanong, paano? Di nila alam kung paano. At nandun pa yung alinlangan ng mga tao nung ancient times na kapag mali yung nagawa nila, paparusahan pa sila nung Diyos na sinasamba nila or inaalaya nila. Pero po sa Israel, klaro po para sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin. Dahil yung words ni God ay nasa kanila. Si God mismo ang nagsabi sa kanila paano sila sumamba. Si God mismo ang nagsabi sa kanila paano sila magsasacrifice. At si Lord mismo ang nagsabi sa kanila kung paano sila mamumuhay na naaayon sa Panginoon. Alam nila lahat ng yon because they had the Word of God. Ang Greek po ng oracles, explain ko na, yung Greek po ng oracles ay logia, meaning, ang ibig sabihin po nun ay sayings or words of God. And when we look at the Bible, ginamit po ito sa iba't ibang passages. Sa Acts 7:38, sinabi po doon na natanggap ni Moses ang living oracles sa Mount Sinai, which is the Word of God. Sa Hebrew 5:12, when you look at it, tinawag na oracles ang Old Testament scriptures. And sa 1 Peter 4:11, makikita natin na sinasabi ni Peter na yung mga tao na biniyayaan ni Lord ng gift of teaching, dapat oracles ni God ang tinuturo nila. Yung word ni God ang tinuturo nila. Hindi experiences, hindi opinions, hindi kung ano-ano lang, but the Word of God. You see, ito pong mga Jews na ito, they got the very words of God. Malaking advantage na po yon. Pero they did not do a very good job in keeping those words. After ng lahat ng naranasan nila, after ng lahat ng nakita nila na kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila, still, some of them were unfaithful to the Lord. Still, some of them disobeyed the Lord. And they really failed big time kung iisipin natin. Pero kahit na nag-fail po ang mga Jews in keeping God's word and obeying Him, God remained faithful to them. Nanatili po na faithful ang Panginoon. Because our unfaithfulness cannot cancel God's faithfulness. Yung unfaithfulness po natin, hindi niya kayang i-interrupt yung faithfulness ng Panginoon. You see, kahit po na magkasala tayo, kahit na magkamali tayo, kahit na piliin natin yung opposite sa kung ano ang gusto ng Panginoon para sa atin, mananatili pa rin po siyang faithful at hindi po yun magbabago. Kung ano man po yung mga sinabi niya, mananatili po yun. His words are even true, even if we don't handle it properly. Kahit na ma-misapply natin yung salita ng Panginoon, His words are still true. Totoo pa rin po yung salita niya kahit na sa application natin, medyo sumablay tayo. If we misunderstand God's word, totoo pa rin po ang kanyang salita. Kahit na hindi po natin naiintindihan minsan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi po ibig sabihin nun, mali yun. His words will remain true. Hindi po ito nakabase sa atin. If we ignore them, if we ignore God's word, and if we don't keep God's word, hindi pa rin po magbabago yun. It is still true. Ang problema po ay nasa atin.
dahil hindi po natin ito iniintindi, hindi natin binabasa, hindi po natin pinapakinggan. Wala po tayong kahit anong pwedeng gawin para magbago yung faithfulness ng Panginoon. Not even our failures can change the fact that the Lord is faithful and He will be faithful forevermore. And that leads me to my second point. Ang second point ko po is God always keeps His promises. Naisip siguro ni Paul na ang ibig sabihin, ang sasabihin ng mga objectors niya ay ganito. Okay, Paul, sige, may Bible nga kami, pero marami namang Jews na hindi naniniwala. Bakit ganun? So ang logic nila, baka hindi faithful ang Panginoon. Balikan po natin yan sa verse 3 and 4. Sabi po doon, what if some were unfaithful? Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? By no means. Let God be true though everyone were a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. Anong sabi sa kanila ni Paul? By no means. In other words, no way. Dahil katulad nga po ng sinabi ko kanina, hindi makakancel out ng unbelief natin, ng unfaithfulness ng tao, yung faithfulness ng Panginoon. When we read our Bible, makikita natin na maraming Jews ang nagre-rebel kay Jesus Christ, or sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun na unfaithful na ang Panginoon. Napakaraming prophecies ang nakasulat sa Old Testament na nagkatotoo at nakasulat ito mismo sa New Testament. Actually, ipapakita ko nga po dapat sa inyo kasi nag-research ako, ano nga ba yung mga prophecies na na-fulfill, na sinabi ng Old Testament, na finulfill ni Jesus Christ. Nung ini-scroll down ko na, ang dami. Ang dami pala, hindi kasya. So, kung gusto nyo pong makita, punta na lang po kayo, hanapin nyo yung link na yon, punta po kayo sa Got Questions. Nilista po nila, nag-attempt po sila na i-write down yung mga prophecies sa Old Testament na pinatunayan or finulfill ni Jesus Christ. Now, why am I saying that? Bakit sinasabi ko yon? Dahil ito pong mga to, ay isang proof na kapag sinabi ng Panginoon, kapag pinangako ng Panginoon, it will surely happen. Kapag sinabi po ng Panginoon na ganito ang mangyayari, kapag prinamis po ng Panginoon, ito sa atin, surely it will happen 100%. Mangyayari po yan. God has a perfect track record of keeping His promises. Naranasan po yan ng mga Jews nung Old Testament. And for sure, yung mga promises na yan ng Panginoon na nababasa natin sa Bibles natin, magkakatotoo po yung mga yan. When we read Revelations, though it's in the future, lahat po yun mangyayari. Dahil sinabi po yun ng Panginoon. If there is one thing that I am sure of, is that Jesus Christ, our Lord, our God, will never fail. Itaga nyo yan sa bato. Pasok nyo yan sa treasure box. Padlakan nyo. Kainin nyo yung susi. Kasi never pong mag-fail si Jesus Christ. Never pong mag-fail si God. Nung sinabi po ng Panginoon na palalayain niya ang mga Israelites sa Egypt, even though it seems impossible, nangyari po. Nung sinabi ng Panginoon na aalagaan niya yung mga Israelites sa gitna ng desyerto, nangyari po yun. Hindi po sila nakaranas ng gutom dahil meron pong provision ang Panginoon sa kanila.
when they said na He will save and redeem His creation, pinadala niya si Jesus Christ para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama si God. God is always true to His words, true to His promises. Kaya nga ang sabi ni Paul, may it never be, by no means, no way. Dahil alam niya na imposible na maging unfaithful ang Panginoon. Even if every person is a liar, kahit lahat po tayo mga tao ay nagsisinungaling, God remains true. Yun po yung sinasabi ni Paul. Yung mga tao na yan, tayo mga tao, papalya. Papalya tayo eh. 'Di ba? Magkakamali tayo. May mga bagay tayong hindi naintindihan kaya nagkakamali tayo. Minsan pinipili nga natin kahit naintindihan natin, piliin pa rin natin yung mali. Papalya po tayong mga tao. Yung mga pangako po natin, mapapako. Tuwing eleksyon nga po, di ba? Ang dami nating pangakong naririnig. Iba-iba. Tuwing eleksyon, yung pangako na naririnig natin. Di ba? Babayaran ko ang utang ng bansa. Ayun, natalo. Ano pa? O kaya bibigyan ko ng 10,000 kada pamilya. Ayun, wala pa rin hanggang ngayon. O kaya, gagawin kong 20 pesos ang bigas. Meron po, pero sa Nueva Ecija lang. Minsan po sa Impact Church meron din. Pero hindi po yung nangako, yung gumawa. Di ba? Pero meron. Di ba? May 20 pesos po na bigas. Pero the reality po, people will break promises. People will fail. Papalya at papalya po tayo. Pero si Lord, the Lord never fails. He never fails. Sabi nga sa kanta, sa Oceans, you've never failed and you won't start now. Diba? Bawat pangako po ng Panginoon ay dapat panghawakan po natin dahil lahat ng pangako po niya ay may katiyakan. And this is what the Apostle Paul is saying here sa passage natin. Walang kahit ano or kahit sino ang makakapigil sa mga plano ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Kahit itwist ng mga wicked people yung salita ng Panginoon, kahit gamitin ito ng mga tao na may hidden agenda, ang salita ng Panginoon will always prevail. Ang katotohanan po sa salita ng Panginoon will always prevail. That's how amazingly faithful God is sa atin. Hindi natin kailangan mag-isip kung mangyayari ba yung promise ng Panginoon sa atin. Hindi natin kailangan mag-alinlangan kung totoo ba. Dahil totoo ang sinasabi ng Panginoon. Totoo siya sa pangako niya. He is faithful from the beginning. And we can be sure that He is faithful until the end. Now, paano nga ba natin i-apply? Paano nga ba natin i-apply itong mga bagay na ito, yung mga bagay na natutunan natin sa buhay natin? We have seen na kahit mag-fail tayo, faithful ang Panginoon. Nakita po natin na yung promises ng Panginoon, mangyayari yan 100%. Pero paano nga ba natin to i-apply sa buhay natin? Now let me give you two things. Dalawang bagay lang po na pwede nating iuwi at isabuhay bilang isang Kristiyano. First is, it is your responsibility to keep God's word. Read it and live it out. Responsibility po natin. Tayo po ay may mga Bible, tama? Responsibility po natin to keep God's word and to read it
and live it out. Hindi na lang po ang mga Jews ang may Bible. Tayo po sa present time ay may hawak po tayong Bible, may it be physical, may it be digital. Huwag po nating hayaan na inaalikabok lang po yung Bible natin. Or inanay na lang, hindi na natin nagamit. Huwag po nating hayaan na ganun yung mangyari. O kaya, huwag po nating hayaan na yung cellphone natin, ipinapadelete na lang yung Bible app. Kasi hindi po natin ginagamit. Hindi po natin binubuksan. We are to read God's Word and we are to live it out. Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoon at higit sa lahat, dapat isinasabuhay po natin ang mga sinasabi nito. Sinusunod po natin dapat ang mga commands ng Panginoon sa atin. Tandaan natin na being a follower of Christ is a privilege. Pribilehiyo po na tawagin po tayong anak ng ating Panginoon. Pero yung privilege po na yan ay may kaakibat po na responsibility. Huwag po tayong makontento na nagsisimba lang po kayo tuwing linggo. Huwag po tayong makontento na dito lang po kayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ang desire po ng Lord na gawin natin ay basahin at isabuhay ang kanyang mga salita at ipamahagi yung magandang balita ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, sa ibang tao. Kaya let us live it out. Sabay-sabay nga natin sabihin, live it out. Live it out. Let us live it out. Next is God's promises are always true. Hold on to it. Lahat po ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. Lahat po yan ay nakasulat. Lahat po na nakasulat sa ating mga Bibles, totoo po yan. Sabi ko nga po kanina, never pang nag-fail ang Panginoon sa salita niya, sa mga pangako niya. Kaya panghawakan po natin itong mga ito. Ang kaligtasan po na ibinigay ng Panginoon sa atin the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, totoo po yan. Balang araw, pagtapos ng buhay natin sa mundong ito, dahil tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin, we will go to heaven. Because that's what the Lord says. Yun yung pangako niya para sa atin. Kaya araw-araw po nating panghawakan yan. The Lord says in His Word that He will take care of you. Aalagaan ka po ng Panginoon. Panghawakan po natin yan. Hindi ka po niya pababayaan kung pipiliin mo siya araw-araw na pagkatiwalaan siya. Hold on to it. Napakarami pong magagandang pangako ng Panginoon sa Bible natin. Marami pong mga sinabi ang Panginoon na para sa atin na dapat nating panghawakan. Kaya let us hold on to it tightly. Napakarami pong nangyayari sa mundo. Punong-puno po tayo ng uncertainties. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin bukas. Baka bukas wala na tayo. Hindi natin alam. Pero ang isang certain po sa napakagulong mundo na ito ay yung faithfulness ng Panginoon ay hindi nagbabago kailan pa man. Kahit mag-fail tayo bilang tao, the Lord God will never fail. Trust in Him. His promises are sure. His word stands at yung love niya endures forever. Let us renew yung trust natin sa Panginoon, sa Kanyang mga salita, and live faithfully because we have a God who is forever faithful. Tayo po ay manalangin.
Lord, maraming salamat, Lord. In a world full of uncertainties, we have a God who is certain, a God who is always faithful, a God that never changes. Maraming salamat, Panginoon, dahil we have this assurance, Panginoon, that all your promises are true. At in time, Panginoon, ay magkakatotoo po lahat. As we wait, as we go on with our lives, Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na mamuhay ng naaayon sa iyo, Lord. Tulungan mo po kami sa mga araw po na parang pagod kami, Lord, na i-remind mo po kami, Father, to open our Bibles, to read your word, Panginoon. It may be hard, Father, pero alam namin na by your strength, kakayanin po namin, Lord. Thank you, Father, because all your promises are true. Hindi namin kailangang mag-alinlangan. Hindi namin kailangan mangamba. Dahil kapag sinabi mo, Panginoon, tunay na magkakatotoo po yun, Lord. Truly, Lord, your faithfulness, your goodness, your love follows us through the days of our lives, Father. You are worthy of every praise. You are worthy of every song, worthy of every breath, Panginoon. Kaya patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, at dadakilain. Mahal ka po namin, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen. Amen. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Let's continue to worship our God. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yes, Lord, we worship you. May you be exalted, Father. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Truly, Lord, you
You are worthy, Lord, and worthy is your name, Father. Maraming salamat po dahil ikaw ay tapat, ikaw ay mapagmahal, Panginoon. Ikaw mismo ang pagmamahal, Lord. Your grace and your mercies are new every morning, Lord. We may fail, Panginoon. Pwede pa rin po kami mag-commit ng sins, Father. Kamali sa buhay na ito, Lord. Pero we thank you for the truth, Lord, that you are never changing, Panginoon. Ikaw ay constant, Father. Ang dami pong nangyayari sa mundo namin, Panginoon. Mga bagay na nakakalungkot, mga bagay po na hindi namin maintindihan, mga bagay, Lord, na nakakabahala, hindi namin alam anong pwede pong mangyari bukas, Father. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging tumingin sa iyo. Dahil sa iyo po, may kasiguraduhan, Panginoon. Alam namin, Lord, na kahit ganito yung mga nangyayari sa mundo namin ngayon, you are in control, Lord. You are always in control, Father. And in that, Lord, meron kaming peace sa puso namin. Lord, there are people here, Lord, who are having silent struggles, Father. They are fighting their own battles silently, Panginoon. Nahihirapan po sila, Lord. I pray that you would help them, Lord. I pray, Lord, na maipakita mo po sa kanila, Lord, na there is always hope in you, Panginoon. Na kahit may kalungkutan sa araw na ito, bukas, Panginoon, ay iba. It will never be the same, Panginoon. Dahil may hope kami lagi sa iyo, Father. Nandyan ka. You are fighting for us and you are fighting with us, Panginoon. Maraming salamat. Hindi po namin deserve itong bagay na ito, Lord. Pero dahil mahal mo po kami, ikaw po ay lumalaban para sa amin at kasama namin, Panginoon. There are brothers and sisters, Lord, who are suffering from illnesses, Panginoon. May mga sakit po sila. May it be a simple lagnat, Panginoon, or cancer, Panginoon. They are losing hope, Panginoon. I pray, Lord, that you would speak to them right now, Panginoon. Embrace them with your love, Father. Show them, Lord, that there is always hope in you, Father. I pray, Lord, na kung will mo, Father, by the touch of your hand, by your words, Panginoon, you can heal them, Father. If it's according to your will, Lord. Naniniwala po kami na kaya mong gawin yun, Lord. Time and time again, Panginoon, nakita namin kung paano ka nagpapagaling ng may sakit, Lord. Even to this day, Panginoon, alam namin yon, Father. At pinanghahawakan po namin yun, Lord, that you are our great healer, Father. At lahat po yun ay para mag-glorify ka, Panginoon. There are families who are struggling, Panginoon. I know, Lord, na ikaw ang magpo-provide ng pangangailangan nila. Katulad ng pagpo-provide mo ng pangangailangan namin sa araw-araw, Lord. Lord, we are nothing without you. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng hininga araw-araw, Lord. Kung wala ka, di namin kaya, Lord. Kaya patuloy kaming kumakapit sa iyo. Patuloy kaming humahawak sa iyo, ang aming Panginoon, na laging tapat, punong-puno ng pagmamahal. Maraming salamat, Lord. Brothers and sisters, receive the benediction of the Lord.
Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, and he will surely do it. Amen and amen. Amen. Together, church, let's sing. Oh, 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 Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Oh, 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 Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anuman maging panahon, yes, Lord. Anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ikaw ay pupurihin namin. Amen. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Amen. Let's give God a clap of praise. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, o wala kang katulad. Wala kang katulad, o wala kang Amen. katulad. Wala kang katulad, o wala kang 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 katulad. Maging panahon, anumang pagkakataon, yes, Lord. Anuman ang maging sitwasyon, ikaw ay tapat at pupurihin namin, Panginoon. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God. Good morning, Impact Church. Have a blessed week ahead, everyone.